Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda. I'm your classmate. And kung bago po kayo sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang maraming bagay tungkol sa cancer at chemo, radiation, mga bagay-bagay na may kinalaman sa treatment. We also talk about mental health, maliban sa side effects, marami pang iba, okay? So sa araw na ito, kasi nakikita ko, marami sa atin ang interesado. I'm studying the analytics. Mas marami sa atin ang interesado pagdating sa pagkain. At tama po yun kasi importante pa rin. Malaking factor ang pagkain pagdating sa ating kalusugan. Whether we are on cancer treatment or not, importante pa rin yung ating food intake. Pero madalas, pinag-uusapan natin yung mga pagkain dapat kainin. Ako po, personally, may mga pagkain na po akong hindi kinakain. At yun ang isi-share ko sa inyo ngayon. Mga pagkain hindi ko na kinakain. I'm not saying na huwag nyo na rin itong kainin, pero may mga nagtatanong po, kaya isi-share ko na rin, okay? Alright. Simulan natin. Noong 2018, the day after I was diagnosed, so January 6. So January 7, papunta ako noon sa isang Bible service. Kasama ko yung friend ko. So wala ko sa sarili. May mga nag-message pa na mga nakaalam the day before na yun lang nag-reply. So wala ko sa sarili at nasa isang fast food kami. Uminom ako ng hot chocolate. Hindi ko siya mainom. Kasi alam ko matamis. Tapos nagdasal na lang ako, sabi ko, Lord, ituro mo na sa akin yung mga dapat at hindi ko na dapat kainin. Kasi the day before that, nung na-diagnose, alam niyo po ba, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung anong kakainin ko. So sobrang kalituhan, na 9:20 PM na yung unang-unang kain ko for that day, talagang wala ako sa sarili. Yun yung araw na talagang na-confirm na it was cancer. So that's January 6, 2018. Nung lumabas ako sa bahay namin, nung bandang hapon, pwede sana akong kumain eh. Kaliwa ko, Chinese fast food. Kanan ko, mga iniihaw-ihaw na karne. Hindi ko alam, parang feeling ko anything na kainin ko makakapagpalala pa dun sa kondisyon. So litong-lito ako. Bumili ako ng pagkain gabing-gabi na 9:20 na yung kain ko dito sa bahay namin. May kasamang iyak. Ang hirap, 'di ba? Okay. So, dahil po tayo, pag nagtatanong naman tayo sa doktor, and even sa States, ito kinukwento nila, walang sinasabi anything, pwede mo kainin, blah. Dito sa Philippines, ang sinasabi sa atin, anything in moderation, or everything in moderation you can eat. Hindi na po ako naniniwala doon. I used to believe that, pero sa nakikita ko po, base sa naaral ko, importante pong maging maingat sa pagkain. And sa nakikita ko, marami ng 26 or 20-year-old, mga in their 20s na nagkakasakit ng cancer, at marami ng experts ang nagsasabi na it's because of our lifestyle and the food. And nakikita ko with other patients, naggagamot na, balikan pa rin ang balikan ng cancer. So, hinahanap ko pa rin talaga. At isa sa mga factors na talagang, or sa mga bagay na dapat nating tutukan, ito hinahanap ko, isa sa mga bagay na dapat nating tutukan ay ang pagkain. So, maliban sa tamang pagkain, marami na po tayong videos on that and we will have more. Today, I will discuss the food that I don't eat anymore. Kailan ko nagsimulang hindi kainin ito, iba-ibang parte, pero itong unang-unang babanggitin ko, kasi hindi to binawal nung first and second na nagka-cancer. Recently, nag-stop na ako altogether na kainin to mga to. Okay? Number 1, fast food. Mahilig po ako sa hamburger. When I'm happy, when I'm celebrating something, I'd eat a burger. Sinabihan na ako niya ng 2018, Glenda, ang dami niyang preservatives, hindi pa rin ako. Uminto lang ako for a while, pero dahil sinasabi nga naman sa akin, anything in moderation, o ang payat mo, o ako niyan, kakain ako. Doktor pa nagsasabi, kahit man lang once a week, kakain ako ng burger. Pinubuyo pa ako kain ng burger. Hindi na ako makain ngayon. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari na naman, okay, na hindi ko pa kinukwento ng buong-buo sa inyo. Yung iba nakakaamoy-amoy na ng kwento. Hindi na ako kumakain sa fast food ng burger. Ano pa yung mga gusto ko? Fries at float. Ang float, minsan, di ba, soda yan na merong ice cream na kulay puti. Vanilla ice cream. At saka meron pa akong ginagawa.
pagka Sunday, di ba, kung naka-follow kayo sa Facebook ko, Sunday or Saturday, nagbabike ako sa barangay namin. Tapos, bumibili ako noon dinadala ko pa yung aking director's chair, yung pang-hiking na chair. Pang-hiking yata yun, hindi naman director's chair. Upo ako doon, tapos minum akong coffee, hindi naman ako coffee drinker. Coffee, tapos yung breakfast meal nila, na may mga halong patat. Basta fast food. Enjoy na enjoy ako. Ay, hindi ko na ginagawa ngayon. Okay, nung isang araw, nagpunta ako sa isang vegan restaurant. Hindi ako vegan kumakain ako ng isda at saka ng chicken and eggs. Hindi lang ako kumakain ng cheese, okay? Pero gustong-gusto ko yung mga vegan food tsaka mga gulay ako. Sabi sa akin nung taga-vegan restaurant, "Ma'am, alam nyo, meron nagpunta rito na customer na sabi niya, nagtrabaho siya dati sa isang fast food at alam niya kung paano ginagawa yung mga pagkain na yan." Sabi ko, talaga? Paano daw? "Ma'am, hindi kinuwento." Kaya daw, pero daw yung customer ayaw na kumain nun. Diba? So, tayo, hindi natin alam kung paano. Pero, meron akong tips sa inyo. Kung gusto niyo po ng burger, actually, inaaral ko ito matagal na at may ingredients ako dyan. Ito ang mga pwedeng gawin. Pag nag-post ka actually sa Facebook, marami magko-contribute, marami ng mga nag-succeed. Ako yung unang try ko, hindi naman ako nagtagumpay ng homemade na vegetable. Kulang kasi ako ng ingredients, pero ngayon sinakto ko na. Iba na yung ingredients na gagawin ko. Ano ang pwede? Anong meron ako dito ngayon? Burger lang to Ingredients, white beans na nasa can. Ano pa ba? Corn yung nasa can na, andyan dyan nasa ref. Potatoes and carrots. Ano ba ilalagay dyan? Tapos titimplahan. Minimiss ba kang ingredients? I think that 4 lang. So, dudurug-durugin mo yung ganyan. Yung i-grate mo yung carrots, i-grate mo yung potatoes, hilaw. Pero yung beans, nakakanso, luto na yon. And then, yung corn, luto na rin yun, nasa can. Ganun-ganun. Tapos, parang yun lang yata yung ingredients. Tapos, bubuin mo na siyang ganyan. Okay, mabubuo. Tapos, ipiprito mo na. O, may burger ka na. Yung iba pang ginagamit nila ay mushroom. Sabi ng doktor ko ngayon, I'm not seeing an onco anymore. Iba na yung doctor ko. Sabi nung, "Naku, you try mushroom." Ang mushroom, para yung beef. So, sabi ko, ano yung mushroom? Baka pwedeng button mushroom, shiitake mushroom, or yung oyster mushroom. Kung ano, try nyo po, okay? Google lang po kayo ng recipe habang hindi pa yan natin na-discuss. Marami pong iba't ibang recipe. Yung iba, hinahaluan pa nila ng flour. Okay? Ayan. Tapos, yung fries, hindi pa ako nakapaluluto yan. Float. Hindi na. Pero okay naman ako. Mas happy ako ngayon na healthy ako kesa may ganong freedom. Eventually po, namimiss ko ba? Opo, nung pong nag-bike ako nung Sunday, alam niyo po ba? Namiss ko yung may kinakain. So sabi ko, sa next na balik ko dito, magdadala na ako ng sarili kong burger. Kahit yung bun, meron namang wheat na bun dyan sa bakery sa may grocery. Pero pwede rin naman yung parang yung kinakain natin, tawag natin doon tasty. O, pwede naman yun. Basta yung burger mo ay ikaw ang gumawa. Marunong din akong, may recipe na rin ako ng soyanaise. Ay, veganaise. Yung parang gawa sa may recipe ako dyan. Nagagawa ka ng sarili mong mayonnaise using milk, soy milk. May binigyan nga ako yung vegan restaurant, binigyan ko ng recipe. And then, vegan ketchup. O, eventually gagawin ko rin yan. Okay? Kaya lang yun nga, medyo may kamahalan. Pero, compare dun sa ako lang to, putting myself at risk, tapos gagastos sa mahal na treatment. Sige, tsatsagain ko na yung vegan food, okay? I-experiment ko na. Kung magkamali, try again, okay? Basta alam ko po, safe ako doon sa kinakain ko. Okay, number 2. So, fast food, Number 2, hindi na ako makain, matagal na, actually, 2018 pa, barbecue or mga inihaw na things. Dito sa aming barangay, may mga nag-iihaw dyan. Usok. Pero ang haba ng pila, sabi ko, naku, ang dami talaga. Nilig sila sa mga binarbecue yung mga things. Pag pupunta ka ng outing, marami dyang mga ihaw-ihaw. Anong kinakain ko na lang, yung loob. Hindi ko na kinakain din yung balat. Especially, yung mga meat na inihaw. Naku po, lalo yung mga kumakain ng sunog, carcinogen pa rin yun. So, ako po, hindi na po ako kumakain,
Kahit po, opo, masarap po yung barbecue. Pero, I have to make choices. I've suffered enough. And I've learned, hindi naman ako mahilig din kumain before ng sobrang, mga hindi rin. Pero inalis ko na rin po siya. Number 3, yung mga may preservatives katulad na yung mga meat, kasi ang World Health Organization actually sinabi na to, yung mga processed meat, tocino, longganisa, hotdog, ito alam ko. Ito ang kwento ng friend ko. Syempre maliban sa alam natin marami yung preservatives, chemical. Meron akong friend, noong kapitbahay namin, ay hindi pala, na-meet ko lang yun, mga friend, nagtitinda sila ng baboy sa palengke. Tapos sabi niya, basta Ma'am Glenda, tandaan niyo po, walang parte ng baboy, ng katawan ng baboy na nasasayang. Sabi ko, ano ibig sabihin? Lahat po yan napapakinabangan, lahat po yan tinitinda. Ay! Okay. Pero actually, meron pong parte ng baboy na dalawa na hindi ginagamit, hindi napapakinabangan. Yun po yung ngipin at ang kuko. Pero the rest, lahat mga ugat-ugat at mga kung ano-ano, nilalagay sa sa longganisa. Nasuka. Nalalagay sa longganisa. Tapos nilalagyan nila ng preservative, ng kulay. Tapos ang bango-bango pag niluluto. Kasi may bawang. Oh, sarap tocino din, di ba? Tapos yung hotdog, o yan, di ba? Napanood ko rin sa isang sa isang video, isang doktor. Sabi nga nila, yung hotdog, yung mga may itim na ugat, kung ano-ano ng meat, ng baboy, or whatever animal, ginagawa nilang paste, binabalutan ng red, mukhang ang sarap. Siyempre may timpla para masarap. Commercial na maganda, may mga batang healthy na patay. Yun. So, hindi na ako kumakain nun. Okay. Pero may mga nagsasabi ng mga specially made na longganisa daw, yung gawang ganito, pride ng isang probinsya, pride isang ganitong, may mga ganon. Pero ako hanggat maaari hindi. Okay? Kasi usually, paghandaan naman, marami namang ibang choices. Okay? Next, delata, sausage, hindi ko na babanggitin yung yung mga brand. Meatloaf, pero may napanood akong documentary ng isang araw, parang video feature tungkol sa isang sikat na uri ng meatloaf na nagsimula pa ng panahon ng Amerikano. Na panahon, nung mga sundalo, ginagamit nila yung oil nun, panglinis ng sapatos, panglinis ng pampakintab ng mga baril nilang malalaki. Tapos ginagamit din nila yung pangkuha ng impormasyon sa mga ibang mga assets. Pero sobrang dami nila pagkain yun during the war. Ngayon, pinapamigay din nila yun sa mga Filipinos noon. Hinahagis nila, hinahabol ng mga Filipino. Meron pa rin ganun ngayon. Marami, mga delata pa rin. Pero, yun nga ako, hindi na rin ako kumakain ng delata. May recently may nagbigay dito. Tumikim ako nung isa. Okay. Hindi ko rin naman ubos. Okay. Masarap, yes. Pero, mas gusto natin yung tayo na nagluto. Siyempre, maganda yung gulay. Yan. Gulay. Okay. Kung may meat ka man, isda. Alright? So, yun, hindi na ako makain. Ang dilatang kinakain ko ay sardinas kasi yun talaga yung packaging niya, nakalata. Pwede na may nakabote. Pero ang sardinas, sabi nga ng isang doktor, huwag isnabin. May calcium. Okay? Huwag lang masyado marami kasi yung sodium content niyan, meron pa rin yung kasi. Pero may calcium, kaya maganda sa bones. At saka, sa pag-aaral, meron din siyang anti-cancer properties. Okay? So, kung makain ako ng sardinas, pwede po yung may tomato sauce, pwede din po yung puti. Yung parang Spanish style oil. Okay? So, number 4. Ang ibang kinakain ko ng dilata, syempre, yung beans na nandito, yung corn, yung mga, ayun talaga yung packaging niya. Okay, number 5. Hindi ko mabasa yung sarili kong sulat. Sorry, hindi ko mabasa yung number 5. Skip natin. Baka mamaya ay, alam ko na! Chips! Kasi parang yung pagkakasulat ko rito, chipot. Ano ba yun? Chips! Ako na nagsulat niya, hindi ko mabasa. Chips! Ay, naku, ang sarap-sarap niya. Potato chips, corn chips. Anong kinakain ko? Almond, cashew, walnut. Okay, sunflower seeds yan. Kasi may anti-cancer properties din yun. And healthy oil. Okay, so recommended din yung mga pagkain na yon. Number 6, smoothie at shakes na gawa ng iba. Okay, kasi usually puro fruits.
Pag nag-smoothie kasi ako maraming gulay. Tsaka yung handling din ng gulay, organic ba yan? Kung hindi yan organic na, ibabad ba yan ng maayos? Syempre, iwasan natin pesticide, insecticide, herbicide, and then shakes, baka puro prutas. Tapos may mga nilalagay silang mga kung ano-ano dyan, na mga chemical, di natin alam. Tapos sugar na may water. Inusong ganun, no? Kala natin kung anong syrup, yung pa, mga syrup. So, paggawa ng iba, hindi ako usually kumakain. Number 7, iced tea with yung mga pearls, milk tea. Okay, before I was diagnosed in 2018, may tinatambayan akong shop dyan. Ang tinda nila iced tea. Iba't ibang uri ng iced tea. Tapos para siyang coffee shop, pero tsaan na malalamig. May mainit din yata, malalamig. Doon ako nagla-laptop, doon ako naggagawa ng mga business transactions. You know, parang feeling yuppie, young urban professional. Kahit di ako young. Pero nung although pwedeng bawasan yung sugar, nung na-diagnose ko, hindi na ako, umiwas na ako sa ganun. Actually, ang tingin ko, huli ako nakatikim ng milk tea before the diagnosis. I think that was in 2015, nasa Thailand ako. Tuwan-tuwa ako sa milk tea doon. Tetarik yata, hindi, iba tawag basta doon lang ako sa Thailand lang, pero matagal na po yun. Kung gagawa po ako ng iced tea, pwede naman po akong gumawa. Pwede akong gumawa ng iced tea sa bahay, o yung tea, palamigin. Lagyan ng konting lemon, o di may iced tea ka na, o konting honey, or stevia, o huwag ka na mag-pearls. Kung meron kang blueberries, kung isang yung nilalagay, yung pinapalangoy-langoy ko ng pearls, kasi flour pa yata yan. Hindi ko alam kung anong components or anong ingredients niyan. So, para iwas na rin tayo. Okay, so that's number 7. Number 8, soft drinks. Meron describe, naku, wala naman yan talagang tulong sa buhay natin. Alam niyo po, kung kakain tayo, kunyari may pera ka, 75 pesos, 100. Ako ganito ako mag-isip kakain ako sa isang restaurant, kunyari. Ang gagastusan ko ng pera ko, 100, yung walang substitute. Ang inumin ng soft drinks, may substitute dyan na libre, tubig. Tubig, malamig pa kahit hindi nga malamig Ang walang substitute, yung pagkain, kailangan mo talagang bayaran. O di, may pamasahe ka pa pauwi, so I would pay for the food, but not for the drinks. Minsan may libre ng drinks. Pero, again, hindi mo alam kung paano yung tinimpla, anong mga chemicals na nilagay dyan. Ako rin po maingat, okay? Ako lang po ito. Minsan, again, I'm not saying na huwag nyo itong kain, pero ito po yung mga hindi ko na kinakain. Alright, soft drinks. If ever bibili ako, kasi nakita ko sa research, pwede siyang panglinis ng mga tiles. Minsan sabi ko, itatry ko nga, kasi hindi rin naman ako pwedeng gumamit na ng mga detergent, yung panglinis matatapang, kasi bawal na ako makaamoy ng mga kung ano-anong ba. Hindi nga ako nagpa-perfume na Bawal, ang hilig ko pa naman sa perfume dati, mababangong things. Anyway, so baka pwede kong gamitin yung soft drinks. Pero yun po, hindi na po ako umiinom. Pero, parang nung isang araw, nagpa-bone scan ako, kumain ako. Yung kasing, balik ko lang yung icing konti, soft drinks iced tea pinili ko. Kasi nakahiwalay na yung sugar. Tumikim lang konti. 2 sip, hindi ko na ininom. Walang maasim siya, walang lasa. Okay. Ayan. Tapos, so soft drinks, Number 9, 12 things pala to na hindi ko na kinakain. Canned fruit juices, or yung ibang fruit juices na nasa box. Kasi you have to read the sugar content. Ito pa ang pagbasa ng sugar content dyan. Pag 4 grams, isang kutsarita na yan. Nakalagay doon, one serving contains 19 grams agad. Napagano 19 grams, so halos in one serving, isang baso, 5 kutsaritang sugar po ang nalaklak natin. Ay! Diba? Mahirap po yun. Naalala ko lang. Meron akong friend, nag-post siya sa Facebook, bumibili daw siya ng chocolate na powder na pinapainom niya sa biyanan niya, inaalagaan niya yung biyanan niya. Mabait na manugang. Tapos nakita niya, sabi niya, 40% sugar pala itong pinapainom ko sa biyanan ko. Mula nun. Tsaka ako may mga milk na kahit doctor nag-recommend. Ininom ko, ang tamis-tamis, ang mahal-mahal pa. Tsaka ang taas ng sugar, hindi ko iniinom. Hindi ako iinom. Kahit pa doktor ang mag-recommend niyan, hindi ko iniinom. Hindi ko iniinumin. Ang taas ng sugar content Hindi. Okay.
Wag na lang po, wag na lang po. Okay? So, fruit juices or kung ano man yan, chocolate drink, yung mga nakakan, basta ang taas ng sugar content. So, we're talking about fruit juices na nakakan or carton. It could be milk. It could be chocolate drink na mataas din yung sugar content. So, ako po, hindi na po. Alright? Next, number 10, mga 3-in-1 coffee with creamer. Naku, meron ba naman kasi nagsabi sa akin, maganda pag nilalagyan ng maraming creamer. Hindi ko naman tinanong explanation. Very recent lang to nung nagdedirect ako ng dubbing. Tapos, pampawala ng antok namin. Pampawala ng umay after eating. Naku, nagte-3-in-1 ng mga coffee na yung nandoon. Coffee, according sa pag-aral, basta yung organic or yung tinimpla, yung, kunyari, siguro, yung mga talagang native na coffee natin, yung pure coffee. Okay po yun. 3-in-1, marami na po kasing halo. Mataas din siya sa calories. Okay? Ako po, hindi ako po umiinom yun. Number 11, street food. Alam nyo, pag nagpo-post yung mga friends ko na ng mga nagpupunta sila sa iba't ibang countries, minsan sana all din ako yung sana makapo. Kasi kung tour silang ganun, tour silang ganun. Pero in the Philippines, we have those din naman. Pero ako po, hindi na po kumakain fishball. Meron pong pag-aaral din, kumuha experiment yung sinasawsawan ng fishball, marami siyang bacteria na kuha. Not saying all ha, at hindi ko po sinasabing tumigil kayo. Ako lang po ito. And, yung mga kikiam ko, ano. And recently, meron po ako nakitang isang feature, bagets na vlogger, nagkaroon ng sakit. Ang fini-feature niya lagi, mahilig siyang kumain ng mga street foods. Pabalik-balik siya sa ospital, lagi sumasakit ang tiyan ngayon. Meron na siyang bacterial infection. I forget the scientific name that they use for that. Pero yun po ay nakuha niya sa pagkain ng mga street food. Okay? So, kasi hindi na po. Kasi yung selling factor ng kung ikaw gumawa niyan sa bahay, baka pwede. Yung selling factor ng bawat is hindi eh. Yung iba, pagkuha ng fishball, sausaw doon, kain, sausaw. Eh, contaminated na yung sausawan, tapos baka hindi ni-replenish, yan din yung kasunod, ay yan din yung susunod na araw, dinagdagan lang. And then, nadapo ng langaw, may nagsasalita, pagbilang nga ng fishball, o yung laway, nandun na lang. Ay, naku, hilig ko pa naman kumain ng turo-turo, tapos minsan na, andun, no, walang takip na plastic, oh. Nagsasalita, pagbilang nga ng tortang talong, andun lahat ng laway, yung trajectory ng laway, kitang-kita ko, ay, wag na po. Okay? Tapos one time din, ito hindi street food, pero ulam, binibili namin sa kalo. Eh, kasi kailangan ko lagi nakasalamin kahit pag kumakain minsan. Sabi ko, ano to? Sabi ko sa technician, ano to? Akala ko bawang na sunog. Teka, kasi hindi rin ako pwede pag sunog na yung bawang. Tapos nakita ko, nung nilapit-lapitan ko, may kamay-kamay na ganun. Merong German cockroach, yung malit na ipis. Ay, sinoli namin. Tapos yung hiya yung nagtitinda. Hindi na ako nag-post or anything na, tong ano dito, may ganyan. Hindi na, pero hindi na ako umulit. Hindi na ako bumalik doon. Hindi na. Bumibili na lang. Well, pag nagbamano ko sa work, luto ko na, gawa ko na. Okay? Number 12, na miwas na akong kainin pork. Hindi na ako kumakain. It was anything fatty. Sometimes I eat beef, but mostly yung meat pa na kinakain ko nanggagaling sa salmon belly. Okay? Fish. Alright? Salmon belly para may omega-3. And then, yun, chicken. Sabi ng doktor, allowed akong kumain ng chicken. Sabi ng doktor ko, yung white meat. Sabi ng isang doktor na scientist na inaaral ko, yung dark meat, yung malapit sa legs. Eh, sabi ko, mag-usap kaya kayo. Sabi ko, pero hindi. Kasi pareho naman yun, may benefit. So, kinakain ko pareho. Ngayon, baka inisip nyo, ba't di binanggit ang tinapay? Di ba sugar yun? Starch, rice, kanin. Okay, banggitin natin. Umiwas ako sa mga puting pagkain. Hindi ko lang binanggit dito. Sige, ibanggit na natin. Puting tinapay, puting kanin, yung kakanin, babanggitin ko mamaya. So, ang kinakain ko, brown rice. Pwede rin yung red rice. Pwede rin. Kasi, mahirap yung, bawal lahat ng kanin. When I went to Baguio, very recently, 11 kinds of rice yata ang nakita ko. Meron jasmine, may Japanese rice, may kung ano-ano pa, meron pa ako nakitang dog rice. So, parang, ang hirap naman sabihin, bawal lahat dyan. Ginawa ba yun ng Diyos lahat? Na mali? Parang nagkamali ba ang Diyos? Parang, ginawa ba dyan yan ng Diyos? Para alam na makaka-cancer pa? Parang, may mali. Okay. Ang ano dyan, tanungan dyan is, anong klaseng rice ang kinakain natin? Ang brown rice recommended pa rin for
people with diabetes. Okay? Maganda po ang brown rice. And then, ang tanong din, gaano karami? Okay, sa glycemic index, I think yung brown rice, meron ditong listahan ng glycemic index eh. Sabihin yung normal kasi parang 55 pababa. Ay! Okay, ang white rice, 64 sa glycemic index. So, lumagpas siya sa normal. Ang normal, 55 pababa eh. Ang brown rice, nasaan yung brown rice? Wala rito, pero alam ko 46 lang yun. Parang mababa. Okay? Yan, mababa. Brown rice. Okay? So, at saka limited din yung dami. Baka naman 3 cups tayong kumain, kahit brown rice siya, itataas din yan. So, in moderation. Good food in moderation. Okay. Tinapay, whole wheat bread, kung if you can buy rye bread or sourdough bread, yung mga vegan na kilala ko na survivors, stage 4, ano sila, yun, naka-sourdough bread. Meron din dito, may alam ako, may kamahalan, 150. Pero okay naman, bumibili ako ngayon wheat bread, 69 pesos. Kasi, tinignan ko yung grams niya ng fiber. 3 grams naman pataas, I think 6 grams. Combination of soluble and insoluble fiber. Tapos, meron yung sugar niya, parang ang konti lang, 3. Parang 3 grams lang. Okay? Kaya po ganon, importante yung ilan yung fiber niya. Ibig sabihin, yung mga healthy parts ng wheat ay hindi tinanggal. Okay? Alright. Ngayon, pasta, hindi ako masyado sa pasta, pero kung magpapasa, kung pwedeng meron kayong spiralizer para gulay ang gamitin, zucchini. Yung iba naman, gumagamit po sila ng whole wheat. Pag pasta, whole wheat pasta, pwede na raw yun. Okay, whole wheat bread, pwede rin daw po yun. Okay? And then, ano pa ba? Kakanin. Okay. Ang kakanin, alam pa rin natin na matamis yan, sweets yan. Ako lang to ha. Normal lang sugar ko. And recently, tumitikim din ako ng mga bibingka. Well, because or ng banana Q. Tinatanggal ko yung sugar ng banana Q. Because these, like the banana Q and what else? Basta mostly banana Q. It reminds me so much of my childhood. So, mahappy ako. It's for my mental health. Tinatanggal ko yung sugar. And, uminom ako ng maraming tubig at hindi siya araw-araw. Ang tanungan pa rin dyan is, gaano ba karami yung kinain? Hindi ko sinasabing kumain po kayo kasi iba-iba yung level ng sugar natin. Hindi po ako soft drinks na tao. And then, pag kumain po ako ng sweets or ng starchy food, ng tinapay, ng rice, alam ko kung anong gagawin. Inuuna ko ang gulay para meron ng protective mesh sa intestines. Yung sugar na content ng kinain ko, hindi didiretso sa bloodstream. May harang na po kagad. So, gulay muna and then fats, meat or fats, saka ako kakain na medyo may matamis. Minsan kung kakain man ako ng bread, sinasawsaw ko pa yun sa ginagawa kong dip. So, that's olive oil na may apple cider at may mga panimpla. Okay? So, may vinegar pa rin akong konti. Hindi bastang diretsong sugar kagad. Yung kakanin, usually kinakain ko, inuunahan ko pa rin talaga ng gulay at ng nuts. And then saka ko kakainin yung kakanin ko. And recently, nagpa-blood test ako. Normal yung sugar ko. Okay? Walang problema. Normal ang kaya. Ako lang po ito. Baka po mataas ang sugar nyo, I would not suggest doing that. Ito po ay base po sa, ang diet ko po ay base rin sa sarili kong physical condition ngayon. Yes, I'm on treatment, but not chemo. I'm not seeing an oncologist anymore. Normal po ang blood test ko. Wala po akong history ng mataas na blood sugar. And monitored ko po pati yung mga ibang kinakain ko kasi iniwasan ng sugar spike. Okay? So, yun po. Ang pagkain po natin at hindi kakainin na ibabase pa rin natin sa ating personal na health conditions, sa mga blood tests, sa treatment na ongoing. Pero it's still best to stay on the safe side. Maraming gulay, prutas na hindi masyadong matatamis, and syempre yung tamang pagkain. Meron po tayong video dyan, yung paano maiwasan ng glucose spike. Panoorin niyo po yun. At paano gawing anti-cancer, ang mga masasarap na pagkain. Panoorin niyo po yun. Especially if you're on surveillance monitoring. Now, para naman sa mga cancer patients na on chemo pa rin ngayon, sa mga kapatid natin, meron po tayong video, anong mga pagkain na hindi pwede at pwedeng kainin during cancer treatment. So, marami na po tayong video on food at gagawa po tayo ng maraming iba.
Okay? So yan po ang ating usapang pagkain sa araw na ito. Nawa po inyong naibigan at inyo pong maalala bago kayo sumubo sa inyong susunod na meal. Alright? Share ko lang. Ano ba ulam ko dito ngayon? Okay, ulam ko ngayon dito, nagisa ako ng munggo. Oh, yung munggo ko, syempre may bawang, may anti-cancer properties kasama sa allium compound. Merong tofu kasi ang soy ay malakas ang anti-cancer properties. Meron ding kamatis na ginisa, malakas ang anti-cancer properties ng tomatoes, at syempre munggo. Kailangan po yan para may energy. Okay? Yung pong ulam ko ngayon, kakain ako ng brown rice. Okay? So, sige po. Maraming salamat po sa inyong lahat. By the way, sa lahat pa mong umorder ng books, check your messages. Nagpadala na ako ng bonus. At abangan nyo na po ang delivery ng ating, nasa team na nagpe-prepare for printing. And na-meet na po natin yung required numbers for the 30% discount na 899. Ngayon, meron na pong advance. Iba na po ang ating rate ngayon. May bonus pa, may discount pa rin po. Anniversary bonus naman. Okay, message me if you want to order. May dagdag lang po na konti, pero discounted pa rin. Ganun ko kayo kamahal. Ang ating book na Stage 3G, para may personal guide kayo for your cancer treatment side effects and navigating life during cancer treatment. Anong susutin pa po ng chemo, anong mga gamit na dadalhin. Parang yun na yung checklist, yung guide. Maliban doon, itong bagong edition na ginawa natin, dinagdagan ko po ng tungkol sa pagkain. So, meron kayo dong listahan ng mga gulay na ako mismo kinakain ko yun. At gustong kainin, mahunting ko lang sa palengke kasi naghanap talaga ako ng mga pagkain na makakatulong sa mga cancer patients na mabibili lang sa palengke at sa grocery. So, may mga pagkain doon. Listahan, gulay, prutas, meat, iba't iba pa na pwedeng pagkuha ng protina, nuts, and seeds. Yun po ay nandoon na sa book. Dinagdag ko po yun dito sa ating bagong version. Kaya doon sa mga excited na, relax lang ha. Alam ko excited na kayo. Basahin nyo yung bonus na pinadala ko. Okay, yun yung prequel para meron kayong pinanggagalingan. And then, yung book po na yan, okay, yung story ko po ay na-feature din, ma-mention ka lang, sa World Health Organization Western Pacific Region page. Okay, so nag-shoot sila rito sa bahay ko. Alright, so, ayan po. Sa lahat po ng gustong umorder ng ating Stage 3G, Great Grace and Gratefulness or Guide to Managing Cancer Treatment Side Effects, all you need to do is message me on Facebook, Glenda C. Resurrection. Okay, maraming salamat po. Ako'y kakain na. Sana po'y kumain na rin kayo. God bless you all. Stay safe. At syempre, ingatan ang kalusugan dahil sa Earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye po!